Sa sobrang trauma ko sa nangyari sa akin, kahit sa panaginip ko, yun at ganon pa rin ang nakikita ko. Dear Ate Vine, magandang araw po sa inyong lahat. Isa akong masugid mong manunod at naka-update sa mga bagong ina-upload mo. Ang ikukwento ko ay ang karanasan ko sa aking ex-boyfriend. 2019 nang makilala ko si Edwin. Sa isang dating app. Halos tumagal ng 3 buwan ang aming pagpapalitan ng mensahe bago niya nakuha ang matamis kong oo. Makalipas na ulit ng 1 buwan ay nagkita na kami. Si Edwin ay matipuno, guwapo, yun lang marami siyang tato sa katawan. Mabait naman siya Ate Vine. May pa-chocolate and flowers pa siya nung araw na yon kasi monthsary namin. At nung araw na yon ay bumigay na agad ako, siguro hindi lang ako naka-experience nito, sa unang pagkikita pa lang ay bumigay na, normal na lang ngayon ang ganitong bagay. Simula nung nangyari sa amin, ay lalo ko pa siyang minahal. Nagkikita kami once a month, dahil medyo malayo din ang aming lugar sa isa't isa. Hanggang sa humanap ako ng work sa lugar niya. Natanggap ako at tumira sa kondo niya, bigay daw iyon ng nanay niya na nasa Amerika. Kaya sa madaling sabi nagsama na kami sa kondo niya. Dahil nagkasama na kami, doon ko palang nakikilala kung sino talaga siya, kung anong ugali ang meron siya. Mainitin ang ulo at bugno Edwin Ate Vine. Mahilig din siya magdabog. Isa pa sa nakakatakot sa kanya, sobrang seloso niya. Dahil sa kondo kami nakatira, malimit na may nakakasabay kami sa elevator pag nangiti ako or nakikipag-usap sa ibang lalaki. Pinagmumula na iyon ng away at dumating na sa puntong niya ako. Then magsusorry siya hanggang mapupunta na sa ay ganun na lang ang nangyayari sa aming routine na pag-aaway. Isang araw maaga akong umuwi kasi masama ang pakiramdam ko. At nilalagnat pa ako. Nagulat siya bakit ang aga ko, sabi ko masama pakiramdam ko. Day off niya kasi nung araw na yon. Ginawa ko naligo ako at uminom ako ng mainit na noodles. Pagpasok ko sa kwarto para magpahinga, ay pumasok din siya, niyaya niya ako mag-ana-ana kami. Sabi ko masama nga pakiramdam ko, sana daw hindi ako naligo. Sabi pa niya, siguro daw meron na akong iba kaya daw ganun ako sa kanya. Pero hindi pa rin ako nanalo sa kanya, ginawa pa rin niya ang gusto niya, bago niya ako pinatulog. Kinabukasan ng umaga, naramdaman ko ipinasok niya, ako, kasi nga masama pa rin pakiramdam ko. Sinikmura ako, sobrang at umiiyak na lang ako, habang ginagawa niya gusto niya, pagkatapos nag-sorry siya, sabi niya mahal na mahal niya daw ako, kaya niya gusto niya lagi ako chinechorba. Nagkakaroon na ako ng takot sa kanya at napapansin niya iyon. Pero mas lalo pa siyang lumalala pag hindi niya gusto ang pagkain. Hindi niya gusto ang nakikita niya. Malimit niya akong s***an. Hanggang sa isang gabi, umuwi siya nakainom. Pagpasok pa lang ng pinto, nanlilisik ang mga mata at halatang galit, tinatanong niya kung sino ang laki ko at dinakma agad niya ang nonay ko. Sabi ko lasing ka, agad ako. Ipagtimpla ko do siya ng kape, gusto niya bagong init. Kaya nagpainit ako ng tubig. Pinagtimpla ko siya ng kape. Yun lang hindi ko nalagyan ng asukal, siguro sa taranta. Kaya nang paghigop niya, walang asukal, nagalit siya at niya sa akin. Sobrang init at halos ang balat ko sa may tiyan. Hindi pa siya tumigil, parang naghinit ang ulo niya sa akin. Ako, at kakasangga ko halos mga braso ko. Pero kulang ang lakas ko. Kaya nagsisigaw ako, humingi ako ng tulong. Nang mabuksan ko ang pinto palabas, ay may 2 lalaki na tumulong sa akin. At doon nawala na ako ng malay. Nagising ako ay nasa hospital ako. At takot na takot ako, nagulat pa ako sa sinabi ng doktor na okay naman daw ang baby ko, buntis pala ako, kaya siguro laging masama ang pakiramdam ko. At ang boyfriend ko, nasa pala, sa sobrang takot ko, paglabas ko ng hospital, habang nasa siya, kinuha ko mga gamit ko at umuwi sa amin, awang-awa sa akin ang pamilya ko. Gusto niya magsampa ng kaso, pero sabi ko wag na, importante nakaalis na ako. Ang lugar na iyon, gusto kong mamuhay ng normal kasama ng baby ko. Sa huli pumayag na rin ang mga magulang ko sa desisyon ko. At inalis ko na ang lahat ng kontak at lahat ng magpapaalala kay Edwin, pero hindi pala madali. Dahil hanggang panaginip, ay sinusundan niya ako, mahirap pero kinakaya kong harapin, ang
nangyari sa buhay ko. Kasama ang mga magulang ko. Sana ay may natutunan kayo sa aking love experience.